Hello mga stories, welcome sa ating content. So, mga stories, may papakita ko sa inyo. No? Dumaan sa aking newsfeed ko ng dito sa Facebook ko, sa Facebook page ko. At may napansin ako na isang client, nananawa, ah, dito. Sa mga sa mga ka-stories diyan, especially sa mga parlorista diyan. Panoorin niyo 'to. This is a biggest example to at scenario na itong babaeng to ay nadali itong isang parlorista. Hindi ko alam kung sino 'yun. Tapos nadali yung kanyang ang kanyang buhok. Imbis na parang nabawasan na hanggang dito, mula sa hanggang sa tiyan, nabawasan hanggang sa balikat na. Iyak na iyak yung babae. At saka pangit na yung niya, yung status. Ang dami nagreklamo ganito ganyan. Tapos oh my gosh. Nalungkot ako eh yung sinapit itong client na to at saka Mikey, i-blur nyo itong babae ito kasi hindi natin alam kung ano yung identity niya. I think is private person to. Natin siya, no? I-private na lang natin kasi this is privacy naman sa kanya. Okay, so mga stories, so ito yung galing nito sa Mr. Ingron sa Davao City. So, nadali siya dito sa Ngayon, binidyo na ito na nirereklamo niya yung dating parlorista sa ibang beauty parlor. Ngayon, parang sinasabihan niya na parang siya pa yung may ganang pala desisyon. Dapat kung ano yung request ng customer, dapat yun yung sundin nyo. So, galing ito si Mr. Ingron, Davao City 2.0 at nakalikom siya ng 3.1 million views. So, panoorin natin saglit at mag-react tayo. So, take note hindi kasi ako eksperto sa mga yung mga panggupit dito, no? Pero magbibigay ako ng insights as much as I can para magiging ingat tayo. So, ganun din mamaya ganun din yung ako nangyari sa akin kung bakit ako nawalan ako ng buhok, di ba? At doon ako nadali. So, I feel you, ate, nadali din, hindi lang ikaw, nadali din ako dyan. Okay? Kung bakit hindi na pag napapatubo medyo nalalagas na dahil mayroong isang talaga na nabwisit din ako. Nangyari ito sa Manila. Okay? Medyo pala decision Tapos ang laki ng bayad ko, 500. Grabe. Isang simpleng gupit tapos nagtaka lang ako na may iba-ibang ginagawa sa akin. Mamaya i-explain ko sa inyo ito. So, but first is panoorin natin ito. Galing ito kay Mr. Ingrown City 2.0. Ito na siya. So, ito umiiyak na siya. Okay, ito, umiiyak na siya. Askin, ang music lang. Nagipagkita kasi yung picture. Ayun lang, ilang pangalan sa... Alam ko yun, nahilak siya kay ano lang po. Malooy. Nagpagupit siya mga kalugit sa ibang parlor o pumunta siya dito. Ay, mahaba yung extension. So, parang balak daw niya hair extensions. Okay, good. Ang extension mo naputol. Hindi sadya. Ayan naman. Hindi mo sana ipaputol. Ipaputol ko, okay lang. Pero layered lang siya. Hanggang dito yung yung extension. Wala ko sa'yo. So, mga stories, dapat dito papakita ko sa inyo yung gusto niyang iparating, no? Ano ba dito dapat dito daw, yung hanggang dito yung buhok niya.
ngayon, yung gupit niyan, hanggang dito na, kaya talagang ano eh, kaya nagulat yung client eh, ayan, nag-iiyak-iyak na siya, kaya kagaling pala ng ng isang beauty parlor nagreklamo ngayon. Tapos punta hindi na siya pupunta ever again. Hindi niya minention, tama lang 'yun. Pero dapat mas mainam ni i-review niya na lang sa Google review. Parang hindi mo ginagawa 'yun, okay? So dapat may ayan, pumunta siya dito para for awareness naman. Okay, sige, tuloy. Extension. Wala ka nagreklamo. Nagreklamo ako, tapos nung na, yung ulitin niya, nagdabog-dabog na siya. Sabi ko, wag na lang, kaya hindi sila pantay. Sabi ko, wag na lang. Ay, huwag daw. Sabi ko sa kanya, okay na yun, pero bawasan mo lang yung dito kasi super edgy niya tingnan. Wala tsaka. Kaya, mapatuloy na tayo. Ayaw lang ito. Bayo. So mga stories Sige, i-repair na lang nato yung bago ka lang nagpagupit. Ay, ngayon ka lang nagpagupit tapos pumunta ka dito. Wala ka sa pangyari extension niya pa di ay nice lang extension niya ang bunga pag-extension sayang yung extension go ang hindi pero sa iba ka nagpa-extension tapos ngayon ka lang nagpagupit sa kanila. Okay, so ang sabi niya dito na sa iba siya nagpa-extension tapos yun niya na nadali siya doon. Okay, tuloy. Pasayang. So yung buhok niya mga kalugit, mahaba daw ito extension. Tapos konti lang ang pagbawasan mo sana. Pero i-explain mo din sa kanila, Ang sabi ko, layered lang. konti lang. Wala, tapos sabi niya hanggang saan, sabi ko, ikaw na bahala mag-style. Teka lang. So hindi po kasi pwede yung ikaw nang bahala, no? Kasi alam mo mga stories, no, dapat wag natin ihabit yung ikaw nang bahala. Kasi what if na yung gawa mo baka hindi niyo magustuhan, 'di ba mga stories? Dito kasi yung nagiging habit na ikaw nang bahala dito, ganyan. Paano kung nabawasan na hindi naman gusto? Kailangan meron talagang exact talaga yung gusto mo, yung exact request mo para maintindihan yung mga palarista diyan. Okay? So hindi kasi pwede yung kung nang bahala ganito ganyan. Hindi. Kailangan exact na exact request diyan na ano ba dapat putulin? Dapat ba hanggang bewang man lang o hanggang balikat lang ba o or layered lang ba o hindi kasi hindi yung ikaw nang bahala, hindi pwede yun. 'Di ba? Dapat kailangan na alam mo yun, kailangan merong exact na explanation diyan. So, well, pero hindi kasi pwedeng you have to, alam mo yun, dapat mayroon kang alam sa mga book yan. Kasi book mo yan eh. Okay? Tuloy. Isa pati mo na yung buhok. Correct mo. Wait lang wala ka sayang sa hair ni Madam. Uy, bongga pa sa extension niya. Ayusin na lang natin hair mo. Pati ako nung maiyak man ako. Hair is counting Gloria. Mga stories, yun, laan na lang na yung book niya. Hindi ko extension. Itin mo lang. Wait lang dama. Pati Steven Bingo pati ako tumahibig man ako. Parang ako din mga kalugit, parang iyak din ako sa nangyari sa hair ni Madam. Oh my God. Grabe no. Pero gi-explain mo man sa kanya, guro nga ganito kalir, ganyan kahaba ang paggupit, wala ko sinabihan. Yun pala. Sa mga stories. Ayan.
Tinicheck niya, itong sa kanan, tinicheck ata yan para sa air extension. Tinicheck kasi yan. Kung ano yung nababa. Wala. Sa layo nga lugar. Wait lang muna mga stories. So, alam mo, mga stories, bago na, bago nila ilalagay yan, dapat papakita muna sa kanya kung ito ba'y, maganda, ito, okay na ba sa ito? O yung, dapat may, okay ba sa bagay ba sa yan, ganito, ganyan. 'Di ba? Dapat kasi kayo din sa mga yan yung balak na magpa-parlor diyan. Dapat merong diyan na kailangan dapat may alam ka din diyan sa pagdating sa mga sa mga buhok diyan. Mamaya may ako dito, may insights ako diyan. Tuloy. Hindi ko alam kung saan nagpagupit si Madam. Hindi ko man kilala kasi hindi niya man sinabi kung saan siya nagpagupit. So, mas okay na hindi na lang siya magsabi. Kaya at least hindi natin alam kung sino. Diba? Huwag ka na magsabi, Madam, kung saan ka nagpagupit. Ayan mga kalugit. Ayun. Nagpagupit si Madam sa ibang parlor. Pumunta siya diretso dito para i-repair ang kanyang hair. Actually, extension ng hair ni mga kalugit. Ayun. Pati ako parang iiyak din ako, no? Sa mga hindi naman tayo perfect maggupit mga kalugit, no? Before tayo maggupit, magtanong muna tayo sa customer kasi minsan ang customer hindi talaga yan nagasabi kung di ba? Ang hairdresser kasi magsabi talaga ang customer na ikaw na lang bahala. So it means ikatiwalaan tayo ng ikatiwalaan tayo ng customer natin na marunong tayo maggupit, ganyan. Pero ayusin natin mga kalugit before tayo maggupit, mag-ask tayo sa ating customer kung hanggang saan ba gugupitan, hindi na magupit lang tayo diretso na parang perfect tayo na hindi naman tayo, tingnan niyo, tingnan niyo ang pagkagupit, hindi pantay-pantay. See? Yan ang slash. Slash, layered. Hindi ko alam kung saan nagpagupit si Madam, pero suggestion, ako hindi man ko perfect nga hairdresser kasi pero kitang-kita lang pagdating dito ni Madam, bigla lang siya umiyak dito, akala ko na ano nangyari, akala ko dito siya nagpagupit. Ayun So, ipantay lang natin na mga slash lang natin para mawala lang yung mga So, ayun, mahal na yung extension mo, no? Mahal na siya ba? Magkano extension mo, Dam? 7.5. O, di ba? Hindi, may problema sa extension. Kaya ganahan si Madam extension, bungga ang pagka-extension. Pero ang ba, nagpagupit siya sa ibang parlor, hindi maganda pagkagupit, tapos, why na blower pa? Na-blower siya pero dali-dali lang. Dito daw 2 hours. Blower lang, dali-dali lang. Oh my gosh! Ay, nako. Oh my God. Sige, tuloy. Sige na katawan ng madam ang nangyari sa kanya. Kasi alam nyo, tamahan mo lang extension niya. Ay, oo, mahal ang extension ni Madam, tapos sayang. Di ba kasi mo pahabang style ang iyong extension, tapos pabadan lang? Pagpaganda niya mo. Grabe. Dami kasi iramin. Sino ang Kaya kalugit? yun yun, men. Mabuti ko walang tao, kanina buto dito. Oh my God. So yung mga kalugit, akala ko na kung hindi na pagpipin sa Madam. Akala ko na May kapitan na ni Mark dyan? Yung magandang pagka-extension mo, sayang ang gupit mo. Sayang ang gupit mo. Ito na ako. Hindi ka na, disappoint no, sa'yo mo sa front. Yung mga tawag nakita Pero lagi ako na ulit ko, hindi. Hindi ka siya makatampay yung Yan yung naulit niya. Magmarakas siya. So yung mga kalugit, ayos natin mga kalugit. Tanggalin natin yung mga buhol-buhol na buhok. Kayo nga, ayos kayo magpipit kayo hindi ko ganito nga. Pag ganito kayo, madam ko nag-iyak, napunta sa kabilang saan magpapipit. At okay na siya. Clear. Huwag ko man din buhin, sakit kayo sa porn. Nice man ang tissue na. Wala ko iyak. Ako na sinong hindi maiyak. Minus straight abi Siguro siguro hindi marunong yung parlorist yung so lagi siya pinagupit before.
Diba? Amo na magupit ka mo, tarungon dyan din yung magupit ko. So may feedback kita mo na sobrang ito. Pag Dito ganyan, mahaba ano, huwag dito. yung magpagupit ever dyan. Sa dating yung, ano. War na siya. Kaya hindi. Dapat huwag kayo magpagupit. Sa bayad ka din doon. Sabi niyo, magkano magbayad? Oo, hindi na siya nagbayad. Dapat. Pero yung nga alam, bakit kang gano'n. Kahit sa Mo lagi tinating nga, hindi bawal tayo nagbayad. mag-feeling perfect tayo nga, no? Kung, ayan, okay na siya, O, diba, no? Wala na to siya, Kapag may complain ang customer, hindi kita magmaldita. Kaya ang customer ano sa to, agabuhi. Oo. Diyos ko daw, ato na to ang kamalian naton. Customer yan eh. Huwag kayo maging pala desisyon. Ano ba naman yan? Natawa ko, nas na sa piyak, dili, wala, Malamang Ito, wala, hindi yun. Dito mga kalugit, nasla sa kabila, dito wala nagupitan, tanawa, Tanawa. Wala, no, mas okay, wala nagigupitan, Para mapantay siya. Dapat niya pantay. Pero nag-iyak ka doon sa kanya. Kung makita niyo man sa madam, mga kalugit, wala akong may gimit lang kung sino nga, pangalan. Wala may gisabi si madam nga pangalan sa salon. Di madam? Oo. Wala. So nag-open up lang si madam dito. Hindi namin alam kung saan nagpagupit si madam, ha? Tama na. Baka sa downtown dito nagpagupit si madam. Tama. Kasi ano yan? Sa ano yan, parang paninira yan. So, may batas yan sa ganyan. Pwede siya mabalik ka pag if ever nag-mention ka na ng isang beauty parlor. O isang parlor yung dating yun. Dahil yung chikahan ko na. Chika na nasuki. Nandun na pura na. Patay ko kaya mo. Sabi mo kasi. Malay di bilang. Naman ako. Ang isa wala. Balik bilang sa rin. Ang isa wala na ikat kayo. Ay wala kita. Ay wala kita muna. So hindi siya napagod. Balik bilang sa iyo. Bigyan na siya. Kasi ano magkano. Dito sa iyo. Ayun, hindi na matawag na. Ayun, hindi na Uy, ganito tayo yung nakakapit ko sa kanya. Dito sa kanya natin. Tagal lang. Subong lagi. Extension karon na. Pero sayang abi ang iyang extension. Nagpa-extension siya kasi mga kalugit bigla nagupitan, sayang. Mas better na. Ano yan? Ano tanaw kami buo. Hindi na siya kapag iyo. Pero mas ginagawa sila? Ano na ito? Saka ano mga story, may mga proper training kasi yan. Okay? May proper training yan. Yung mga ganyang salon. I think meron sa testo yan, di ba? Kahit mababa. Hindi na kung teka. Pag yun ako kita siya nagkita yung nagyakan nagkita na yung kita. Ulit ko yung pero hindi ko perfect na reduce mga lugit. Ayaw mo, hindi ko ako ang mga lugit. Alam mo, yung mo. Sabi na ako, hindi ka na consumer. Practice ko lang. Meron nga sa sa TESDA, hairdressing and fitting. Mga basic hair. Okay. Meron nga sa TESDA. Okay. Hindi naman
Ipa-extension nyo gani para ma-okay ang buhok. Yan, pinapantayan yan. Tapos sa kanila Okay, magpapahit. okay na siya. Oh. Okay lang gang. Oh, di ba? Oh. Kanina diretso na lang kadiri. Okay ka puro makita no. Oh, okay, okay na. Oh, see? Oh, hindi naman sakit yung dughan. Oh, yan mga kalugit. Okay lang. Oh, tali niyo. So, ayan mga kalugit. Oh, okay na. So, gi-prepare pa. Baba pa yung buhok niya. So, gi-prepare ko. Gi-repair ko ang buhok ni Madam. Ayan. Hindi kayo sa likod na siya mga. So, gi-repair ko ang buhok ni Madam. Okay na mga kalugit. Kaysa kanina kay buhol-buhol kagina, no? Grabe iyak ni Madam. So, akala ko dito siya nagpagupit sa amin. Hindi pala. Okay na. O, di ba? Okay na. So, yung mga kalugit, okay na. O. Ikaw to. Ikaw. Pila, edad mo gang? 21. 21? So, okay ka na, Madam. Hindi ka na mag-iyak. Kay Kwapa mang kaong bes. May sa din. Ayan, okay na. Okay, so mga stories. So, ayun. At ito mga stories This is an example, no, na especially sa mga ano dyan, yung mga hairdresser dyan. Di porket na na magaling kayo, yan yung decision nyo. Di porket na expert kayo, and dapat yun ang sundin nyo. Yun yung parang and yan ang parang ikaw ang laging masusunod. Tandaan nyo laging ang customer ang magiging dyan, ang pangunahin dyan, no, mga story. So, dapat ang customer ay ang pangunahin, dapat siya ang mismo magde-decide, hindi kayo. Okay? Dapat kayo yung parang dapat kayong mga papakita kung dapat yung na kung okay ba to, tama ba yung nagugupitan mo, ganito. Tsaka mga stories, di ko kasi masasabi na na customer is always right, kasi hindi lahat hindi not all time, hindi lahat yung ganun eh. Ito mga stories, dapat sa mga sa hairdresser dyan, dapat maging professional naman tayo. Okay? Dapat maging professional sa ginagawa natin. Kasi pinapasweldo nga tayo eh. Di ba? Kaya nga sila nagpapagupit. Kasi para may tiwala sa'yo. Hindi yung parang, di ba, yung parang kala mo ganun-ganun lang na parang gupit na yan, okay na yan. Hindi pwedeng ganun. Meron kasi tayong meron tayong hairdressing course sa TESDA. Libre naman yan eh. Pwede naman kayo kumuha. Kaya nagtataka ako, yung dating niyang sa parlor niya before. Hindi ko alam kung yan eh. Kung graduated siya o nakakuha ba siya sa NC2 na sa TESDA, di ba? Dapat may yan eh, di ba? Hindi kasi pwede yung putyo-putyo lang, yung parang okay na yan, gugupit na, okay na. Hindi dapat yan yan eh. Mayroon kasing tinatawag na may mga klase yan, may mga layering yan tinatawag, di ba? Kaya dapat yan ibang na yan. Meron nga katulad nito, merong NC2, merong NC3. NC3 mabigat ata to mga stories, no? Siguro ito yung kasama niya sa mga alam mo yung sa mga hair dye ata siguro. Hindi ko alam anong nito eh. Pero sige, check ko nga sa yung NC3. Alam ko pag NC2 kasi sa basic lang yun eh. Pag NC3,
ayan no, hands-on learning, ayan, in situ pag ano. Ano yan, ito yung hairdressing in situ, ang mga competencies talaga, yung mga work in team environments, so address general workplace problems, career and life decisions, di ba? Present relevant, ganyan, mga, ito yung, papakita ko sa inyo yung mga stories, yung ano, yung mga, ito yung sa mga table of contents nito, yung mga basic competencies niyan, okay? So, 20% training. Ito yung NC3 kasi ito yung mga lead workplace communications. Ayan, okay. Common competencies. Ayan. 40 hours. Ayan. Meron kasi siyang certificate completion. So, yan ang online program. Ayan. How to get hairdressing NC2. Ayan. Yan kasi yung pinaka-plus sa kanila. So, yun. Mas may namin yung lahat ng mga ano dyan na mga hairdresser dyan. Hindi pwedeng ganun paputso-putso. Hindi, ito yung biggest sample dyan na ano. So, di ko nabasa, sorry, yung yung caption nito kasi sorry. Yung caption kasi dito, nakalagay dito, napayak si client nung pumasok sa salon dahilan sa pagputol niyang buhok. Galing pala si client sa ibang salon at di niya in-expect na ganun ang kinalalabasan ng gupit at hindi siya satisfied sa naging resulta. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Hindi ka porket na maging magaling ka, ang tanong is satisfied ba yung client yung ginagawa mo? Dapat maging professional ka. Yan, so, yan. Kawawa naman si client, kaya remind lang sa mga kapwa ko, hairstylist, kung ano po gusto nun ni client, yun po ang masusunod. Diba? Ganun lang kasimple. Inaayos lang namin, wag naman sana natin ipa-feel sa kanya na lagi tayong magaling kung kuno, para happy lang. Yan ang gusto, yan ang, tama lang sinabi niya dito sa caption, sa description, no? Dapat maging tayo, yung maging not just hindi lang magaling ka. Magaling ka. Ang tanong, professional ba ang ginagawa mo? 'Di ba? Malamang hindi. Yan ang kulang sa iyo. 'Di ba? Dapat maging be professional lang naman. Yan ang pinaka number one rule diyan. Number one rule, maging professional ka kahit anong mangyari. Ganun. So, basahin natin sa mga comment sections dito, no, sa kanya, no. Okay. So, ito. Ito, galing ito kay, isang comment section. So, I remembered when I was in CDO, I told the stylist na napatrim lang ako ng buhok, kay dami niya nakaroon split ends, na-shock na lang ako kay Jess short hair niya. So, kaya afraid of saying na anything man si ante, hinayaan ko na lang, pero sa loob ko, gusto ko sabunutan ng stylist. Ay, naka. Ay. So, yan. So, yung iba may naman ito sabi niya dito, kaya ako wala ng tiwala sa ibang nag-aayos ng buhok ko eh. Ang tagal pa humaba, kaya ngayon magaling na nag-aalaga ng buhok ko. Yan. Sis, the best ka. Talaga, ganda ng buhok ko at humaba na. Nice. Ito, sabi niya dito, always remember, the hair is the crown of the woman. Tama yun. Kaya ganyan na lang kami manghinayang sa buhok namin kapag nagpapagupit kami. Swertihan na lang talaga makatagpo ng professional hairdresser like nito. Diba? Swertihan lang naman talaga. Hindi kasi pwede yung putyo-putyo. Kaya, ito sa mga stories, you have to be professional naman. Okay? So, dapat maging tayo. Dapat yung gusto ng client natin, you have to be careful like that, di ba? Ingat tayo sa dapat tama ba yung natin? Dapat ba
tama ba yung layering natin? Dapat ba, maganda yung ano? Kaya, importante talaga yung testa course na yan eh. Oo, yung dressing. Yan yung, free naman yan eh. Pwede ka naman dyan eh. Training eh. Diba? Parang sa akin, sabi ko mga 1 inch lang bawasan kasi gang bewang yon. Buko lang ending. Hanggang balikat na yung buko. Oh my God. Snipe. So, ayan. So, yun lang naman muna, mga stories yung mga comment section. So, sa akin lang kasi, nangyari yan sa akin. So, hindi naman ako babae. Ako lalaki ako. Pero sa akin, yung bakit ako, magtataka kayo, bakit ako ganito. Dapat nga, supposed to be, dapat may book na ako that time. Bakit ako nagkaroon ng, manipis siya? Kahit anong, lagay ko yung parang formula na chemical, hindi na nagtatalat. Alam mo, anong nangyari sa akin nun? Nung nilagyan ako ng, yung parang heaterin dito, hindi ko ni-request yun. Nagtaka lang ako dun sa ginawa. Sabi ko, haircut barbers lang. Pero nagtaka ako, pati na rin ito yung bigote, yung balbas o bigote ko inahit. Bakit? Hindi ko ni-request yun. Okay? Tapos nagtaka lang na rin ako. Sabi niya yung splitters ganito, yung medyo yung hindi daw siya open scalp, ganito ganyan. Ngayon, sabi ko, may dagdag kang wala daw. Okay, sige, nilagyan na. Nilagyan na parang ganito. Nilagyan na sa ganito, na Ngayon, pagka okay, open scalp na. Several yung parang nagtataka na ako, medyo yung naninipis na. Hindi na siya maganda. 'Di ba? Hindi na siya maganda yung parang buko. Medyo manipis na yung mga buko ngayon. Buko nun eh. Yun, dinalikan ko, wala na sinaraduan na ako. Ganong na ako, parang wala na, parang hindi ko alam kung saan sila lumipat, ganito, ganyan, hindi sinabi. Ay nako, never again talaga sa mga ganyang Kasi nasa Manila, that time ako nung nakatira nun eh. Yung sa along nasa Pandakan. Pero hindi sa Pandakan yung nagpagupit ako. Sa along Manila na yun eh. Basta Manila. Ayoko nga magbanggit kasi may basta malapit sa Leong Ginto. Yun. Oo. Names na rin ako dun eh. Bakit? Kasi wala din. Kaya, yun din na pala decision. Ngayon, ito naman yung yung aking buhok, hindi na siya tumutubo. Yun wala na. Hindi na siya, manipis na siya. Although tumutubo siya, pero medyo manipis na siya. Hindi na siya open scalp. Kahit anong shampoo ko, hindi na tumutubo. Parang wala na. Kasi yung parang nilagyan niya dito yung parang yung mainit yung ginaano. Ayun, nadali ako doon sa Ay nako, ba't kasi ako napa-oo eh. Yun mga session lesson learned na hindi na ako papagupit ever doon. Sabi ko, lang ako, hanggang barbers lang ako. That time. Ngayon, hindi na kasi maganda yung pag pinahaba ako. Ginagawa ko na lang, nagde-semidos na lang ako. Kasi pangit na eh. Hindi na maganda yung pag lumahaba na. Para akong naging afro, parang hindi ako nag-supply. Kahit anong supply ko, pag natuyo yan, hindi na maganda. Okay? So, ang nangyari, na ako, ganito na ako. Yun. Yan ang yung masama na, hanggang ngayon, masama ang loob ko sa ganyan yung nagpagupit sa akin. Ayan. Di na mababalik. Ayan. Ayan na mga story. So,
sa mga ano dyan, at saka sa mga papagupit dapat maging ano naman, kung satisfied kayo sa ano ba, sa mga ano dyan, sa mga kababayan nyo, lalo na pag magpapa-rate, no? Pa-hairdresser o papabawas lang, ganun. Dapat may katiwala kayo sa nagpapagupit sa inyo. At saka hindi importante yung ano na pupunta kayong mura lang. Okay? Ang dapat ang magpapagupit sa inyo yung quality content. Yung quality niya, yung pagpapagupit sa iyo. No? Mapamahal yung mura lang. It doesn't matter. As long as maganda yung pagkakalabas, yung pagkakaputol. 'Di ba? Yan. Para hindi kayo makatulad itong si ate. Okay? Yun lang mga story. So, yun lang. So, sana maging lesson learned lang sa atin ito. So, hindi lang kayo yung mga magiging lesson learned yan. Even din ako. As nangyari yan sa akin na never again din doon sa yung nagpapagupit ako. Ngayon, talagang semi-dose na lang ako. Wala na Yan dyan Hindi na mababalik to. Yan lang mga stories. So, yan lang. Thank you sa panonood. And thank you and have a great night with these stories. Bye-bye. Bye.